Ang hirap nung pahinante ka kasi magkano lang sahod namin nun eh. Ang sahod lang namin dati 350, 450. Per day? Tapos kakain ka pa 200 to 50 na lang. Tapos paano kung may bisyo ka pa? Ako wala naman. Pero minsan kulang talaga eh. Minsan hindi pa naibibigay yung tamang sahod talaga namin, minsan nadidelay pa. Alam ko yung mga truck driver po dito, makaka-relate at alam nila to. Marami kasing truck driver na walang mga benepisyo, sobrang importante na alagaan din nila yung mga driver kasi yun yung mga nagdadala ng pagkain. Kung wala yung mga truck driver, hindi uusad industriya kasi sila yung papagalaw eh. Walang maghahati ng mga pagkain ng mga produkto. Pero fast forward ko lang ang laking role ng mga truck driver nung pandemic. Kasi kung hindi kayo nandiyan nung pandemic, hindi makakakain yung mga tao. Totoo, Miss Christine. Ayaw ko talaga mag-drive. Alam mo kung bakit? Kasi, paano kung makabangga ako? Siyempre, kasalanan ko yun. Oo. Makukulong ako. Ayun yung pumapasok minsan sa isip ko. Sabi ko, hindi ako magdadrive kahit kailan. Pero, merong isang tao na sabi sa akin, kailangan matuto ka magmaneho kasi hindi naman habang buhay pahinante ka. Kasi kapag driver ka, kahit saan, makakuha ka ng trabaho at mas malaki pa yung kita mo. Tapos yun, tinuruan niya ako. Sa simula, syempre nakakatakot. Basta ginawa ko lang siya ng tuloy-tuloy, inaral ko lang talaga siya. Kasi kapag willing ka sa isang bagay, o willing kang matuto, kahit anong mapagdaanan mo, kahit mahihirapan ka, maitutuloy mo yan eh. Basta gusto mo. Kasi maraming truck driver talaga, kung magmaneho, akala mo, alam bukas. Hataw dyan, hataw dito, nagkakarerahan pa. Sa mga truck driver, sana mag-ingat tayo. Kasi syempre, kung may dala-dala kang produkto o ano man yung karga natin, ayun kasi minsan yung pinakamahirap. Kasi syempre may pamilya tayo na naghihintay, kailangan isipin lang natin yon. Ang aksidente, mabilisan lang yan kasi nasubukan na nga namin eh. Isap mata lang yan, pwedeng mawala ka, pwedeng kang mabuhay pa. Pero ang pinakakawawa dito yung mga may iwan natin na mahal sa buhay. Lalo kung tayo lang inaasahan. Lalo sa mga truck driver dyan na syempre may mga pamilya na. Ikaw lang inaasahan ng pamilya mo. Di ba? Eh, kailangan mag-ingat talaga tayo. Ano yung pinaka-lesson na natutunan mo bilang isang truck driver? Maiksi lang yung buhay. Kailangan mag-ingat ka palagi sa pagdadrive. Kada larga mo, kada alis mo, kailangan nagpipray ka. At syempre, kinakausap mo yung sasakyan. You may lose your faith in us. Kasi yung truck na yan, ikaw na yung may-ari niyan. Kapag ikaw yung may-ari, dapat iniingatan mo. Example, may sarili kang sasakyan. Dapat yung sarili mong sasakyanan, kung kotse man yan. Siyempre, kapag may kotse ka, dapat iniingatan mo. Tama. Ang truck, hindi na yan kay boss mo. Ang truck, sa'yo na yan. Bakit? Ikaw yung araw-araw nakasama. Oo. Kaya nga, ang ginagawa ko, sabi ko, sana hindi tayo maplatan. Sana tuloy mo yung biyahe natin. Magpapahinga naman tayo. Kasi yung truck parang tao yan eh. Kapag love mo siya, nakakatuwa lang kasi sa truck, kapag kinakausap mo siya, para siyang tao din. Kaya hindi ako siguro na aksidente. Paplatan kami, pero hindi ganun ka ano yung mga Or agreement ng truck. nasasaktan kayo, walang ganun. Oo, walang ganun. Naplatan lang ganyan. Kaya nga sabi ko, pag dumarating kami sa isang location, thank you Lord. Kasi parang inaano mo siya, inihimas mong ganun. Oo. Salamat kasi nakarating tayo ng maayos.